Kapag kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, or specifically pinaghahandugan ng Thanksgiving, ay wala kang reason talaga para hindi ibigay ang pinakamabuti. Makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat kabahagi sa church. Kung wala ang church, ay nasa na tayo sa buhay natin, di ba? Hindi natin alam na kung ano ngayon tayo. Pero ngayon, we are sure na tayo ay ligtas at nakapaglilingkod ng mayroong kapayapaan sa Panginoon. Dito ko na ipapakita yung aking pag-ibig at pagpapasalamat sa Panginoon. Start ko yan year 2007 hanggang last year. So, 5 years na po akong sa biyaya ng Panginoon na masasabi kong nakapagkaloob ng Thanksgiving na may sakripisyo at pinakamabuti. 2007, 40,000. 2008, 100,000. 2009, 180,000. 2010, 220,000. And last year, 2011, 300,000. Ang napakalaking factor sa personal ko, yung mga message at patotoo ni Bishop. Kasi kahit sila na pastor na, kapag sila nagkakaroon ng pera, halimbawa, binibigyan sila ng kapatid, not as offering but as love gift, pero hindi nila inaari na sa kanila ito or ginagastos ba, kundi iniipon nila. At number 2 na reason, yung mga patotoo din ng mga kapatid. Dito po kasi sa Sampaloc, kumikilos yung isang espiritu ng pagkakaloob. Whether mayaman or sabihin natin hindi naman mayaman, meron nga labandera lang or ordinary housewife lang, pero makikita mo, umaabot ng 100,000 yung kanilang Thanksgiving. So, wala akong dahilan para hindi gawin yung ginagawa nila. Yung Thanksgiving offering na may sacrifice, para sa akin, kapag pinagkaloob mo yung Thanksgiving at naramdaman mo na ikaw ay nasaktan, ibig sabihin, napakahalaga sa iyo nung amount na pinagkaloob. Whether ito man ay hindi umaabot ng millions katulad ng iba, pero pag naramdaman mo na ito ay, pag naramdaman mo na masakit, kumbaga ikaw ay naramdaman mo na nawalan ka talaga, yun ang sacrificial offering para sa Panginoon. Sa kabila ng pagiging tapat sa pagkakaloob, ay hindi pa rin mawawala ang matinding pagsubok na susubok ng katatagan at pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Yung time na merong sakit yung aking father, meron siyang sakit na, kasi na-stroke siya, 2 times siyang na-stroke. And then, sabi ng nanay ko, eto anak, ito yung gamot na dapat bilhin. Pero during that time, siguro mga August, September, mag-church anniversary na. So sabi ko sa sarili ko, kung bibiling ko yung gamot, kukulangin yung goal ko. Pero nanaig sa akin yung damdamin para itaguyod yung aking goal. Instead na ibili ko ng gamot, sinabi ko sa nanay ko na, Nay, wala akong pera. Ganun lang sinabi ko sa nanay ko. Pero hindi niya alam na ako pala ay nag-iipon para sa Thanksgiving. Butas yung sapatos ko. Hindi ako makabili ng sapatos ko. Maulan pa nun. Maulan. So, problemado ako every service, a-attend ako, basa yung sapatos ko, yung loob, pati yung socks ko. Hindi ako makabili ng sapatos dahil kukulangin yung aking goal kapag bumili ako ng sapatos. Pero yun nga, ang salita ng Diyos sapat para magpaalaala sa atin. Pinanghawakan ko lang yung pangako ng Panginoon na lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Yung nararamdaman ko, hindi maipaliwanag na kagalakan. Sa time na inihuhulog ko na yung aking offering dun sa offering box, talagang hindi ko maiiwasang lumuha sa kagalakan. Dahil, kumbaga,
Naaalaala mo lahat ng mga sacrifices mo para mabuo mo yung amount na yun. Kaya naman sa walang pag-aalinlangan at panghihinayang na pagkakaloob ni Brother Leo, ay muli niyang naranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Yung magkaroon ako ng trabaho na hindi ako pumapasok sa office. Nagtatrabaho ko ngayon as a web developer, nagpo-program ako ng mga websites. Pero ang maganda doon, medyo hawak ko yung oras ko dahil hindi ako pumapasok sa office, kundi I am working from home lang. Kung saan ako pwedeng o saan ko gusto mag-work, pwede ako mag-work basta meron lang akong internet connection. Kaya sa biyaya ng Panginoon, nakakapag-turo pa rin ako sa MCA dahil meron akong spare time para sa aking sarili. Yung pag-iipon kasi ng 300,000, hindi natin magagawa ng 1 week or 1 month. Ang paraan talaga dyan ay mag-iipon ka after ng Thanksgiving ng nakaraan. So for example, nag-Thanksgiving ng 2010, right after that, mag-i-start na akong mag-ipon. So, it means 1 year na pag-iipon para ma-reach mo yung amount na yon. So, maraming mga pagkakataon na pupunta ako sa ganitong lugar or like for example sa mall, meron akong gustong biling kahit anong, for example, gadgets, ganon. Pero, bigla na lang akong matitigilan tapos uuwi ako sa bahay, wala akong dala kahit ano. Kasi naiisip ko, ito, pera ng Panginoon to, kailangan kong ipunin para ma-reach ko yung goal kong 300,000. Ang goal ko po ngayon ay 500,000. At ngayon, tinitingnan ko wala pang ganong pera na naiipon. Pero sa mga previous years, sa ganitong panahon din, mga May, June, July, wala pa rin akong halos hawak na pera. Kumbaga, wala pa sa kalahati, wala sa 1/4. Pero lagi akong pinagtatagumpay ng Panginoon. Masasabi ko sa pagkakaloob, yung masaganang pagkakaloob, generous giving, hindi talaga nakabatay sa laki ng tinatangkilik ng tao. Pag pumunta kayo sa bahay namin, napakaliit lang ng bahay namin. Yung sala, yung bedroom, yung kitchen, yung dining room, yun na rin yun. Iisang lugar lang yun. Kaya kapag higa kami yung tatlo, nanay, tatay, at saka ako, wala nang makakapasok, wala nang makakagalaw. Kasi sobrang liit lang ng bahay namin. Pero, kumbaga, yun nga, kung talagang nakabatay sa laki na tinatangkilik, dapat yung mga kapatid na mahihirap, hindi nakakapagkaloob ng malaki. Pero, hindi nga doon nakabatay yung generous giving, kundi sa puso ng mananampalataya talaga. So, sa biyaya ng Panginoon, maging sa inyong kapatid na kahit na hindi naman mayaman, pero pinayaman sa pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon.